Hello everyone! Welcome back sa ating podcast. Kung ikaw ay isang bird lover, isang aspiring bird owner, o simpleng curious lang sa mundo ng pag-aalaga ng mga ibon, welcome ka dito. Sa social media, napakadaling ma-inspire na bumili ng ibon. Makakakita ka ng mga video ng mga parrot na nagsasalita, nagpi-free flight o sobrang lambing sa kanilang owner. Dahil dito, maraming tao ang napapaisip, gusto ko na rin magkaroon ng ganitong ibon. Pero ang tanong, handa ka ba talaga? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ng isang mahalagang paksa. Huwag ka munang mag-aalaga ng ibon kung hindi ito para pigilan kang maging bird owner. Sa halip, gusto naming matulungan kang maging isang responsable at mapagmahal na tagapag-alaga. Una sa lahat, huwag ka muna mag-aalaga ng ibon kung gusto mo lang itong bilhin dahil uso o dahil maganda sa video. Ang ibon ay hindi laruan. Hindi ito dekorasyon sa bahay. Isa itong buhay na nilalang na may damdamin, pangangailangan at umaasa sa taong nag-aalaga sa kanya. Kapag nawala na ang excitement at napagod ka na, ang ibon ang unang magdurusa. Pangalawa, huwag ka muna mag-aalaga ng ibon kung wala kang oras. Kahit gaano kaganda ang kulungan o kamahal ang ibon, kung wala kang oras para pakainin, linisin ang kulungan, kausapin at alagaan siya, hindi siya magiging masaya. Lalo na ang mga parrot na napakatalino at nangangailangan ng social interaction. Kapag palagi silang napapabayaan, maaari silang ma-stress, sumigaw ng sobra o magbunot sa sarili nilang mga balahibo. So bago muna tayo magpatuloy sa ating episode 2 ng pag-podcast, gusto muna nating i-shout out ang ating kaibigan na si Joshua Combate, gayon din si Aaron Yumul at ang iba pa nating katropa dyan sa Pampanga Parrot Club. Kaya sa episode 2 na ito, hoping makatulong itong podcast para magkaroon ka ng kaunting refleksyon sa pag-iisip kung ikaw ba'y mag-aalaga ng ibon o na-hype ka lang. Kaya ang pangatlo, huwag ka muna mag-aalaga ng ibon kung hindi ka handang gumastos. Hindi natatapos ang gastos sa pagbili ng ibon. Kailangan mo ring bumili ng dekalidad na pagkain, malinis na kulungan, mga perch, laruan, vitamina, at kung minsan ay pagpapagamot sa veterinaryo. Ang responsableng bird owner ay laging iniuna ang kalusugan ng kanyang alaga. Sumunod naman natin guys ay ang pang-apat. Huwag ka muna mag-aalaga kung madali kang magsawa. Maraming uri ng ibon ang nabubuhay ng 10, 20 o higit pang taon. Ibig sabihin, hindi lang ito responsibilidad sa loob ng ilang buwan. Isa itong pangmatagalang commitment. Ang ibon ay hindi dapat ipinapasa sa iba kapag nagsawa na ang may-ari. Pang-5, huwag ka muna mag-alaga kung hindi ka pa handang matuto. Hindi sapat ang pagmamahal lamang. Kailangan mo ring pag-aralan ng tamang pagkain, tamang pagpapalaki, body language ng ibon at kung paano sila napapanatiling ligtas at masaya. Ang mabuting bird owner ay patuloy na nag-aaral. At higit sa lahat, huwag kang mag-aalaga kung ang gusto mo lang ay may maipagmamayabang. Ang tunay na sukatan ng isang bird owner ay hindi ang presyo o bihira ang kanyang ibon. Ang tunay na sukatan ay kung gaano siya magmahal, mag-alaga at magbigay ng magandang buhay sa kanyang mga alaga. Ang pag-aalaga ng ibon ay hindi lamang isang hobby, isa itong responsibilidad at pangako. Kapag nagpasya kang mag-alaga, ikaw na ang magiging mundo ng ibon. Ikaw ang aasahan niyang magpapakain, magpoprotekta at magmamahal sa kanya araw-araw. Hindi kailangan maging mayaman para maging mabuting bird owner. Ang kailangan ay may malasakit, disiplina, tiyaga at pusong handang mag-alaga habang buhay. Muli guys, sa pangalawang pagkakataon, may natanggap kaming liham mula sa isang tagapakinig. Hindi natin babagitin ang kanyang tunay na pangalan, kaya tatawagin na lang natin siyang Tope. Hi kuya, magtagal na akong nanonood ng mga bird vlog at free flight videos. Halos araw-araw may lumalabas sa feed ko ng mga parrot. Sobrang lambing, matatalino at parang napakasayang alagaan.
Habang pinapanood ko sila, lalo kong nararamdaman na gusto ko rin magkaroon ng sarili kong ibon. Nakapag-ipon na nga ako at ilang beses na akong muntik bumili. Pero sa tuwing malapit na ako magdesisyon, may tanong na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Handa na ba talaga ako? O nadadala lang ako ng hype? Iniisip ko kung kaya ko ba gumising araw-araw para pakainin siya. Linisin ang kulungan niya at bigyan siya ng oras kahit pagod ako galing sa trabaho o eskwela. Paano kung dumating ang araw na mawalan ako ng oras? Paano kung hindi na kayang tustusan ang mga kailangan niya? Paano kung mawala ang excitement at magsawa ako? Ayoko maranasan ng isang inosenteng ibon na mapabayaan dahil lang sa mali kong desisyon. Minsan, naiinggit ako sa mga bird owners na nakakapag-free flight kasama ang mga alaga nila. Pero naisip ko rin na ang nakikita ko sa video ay ilang minuto lang. Ang hindi nakikita ng marami ay ang mahabang panahon ng training, ang gastos, ang pag-aaral, ang sakripisyo at ang araw-araw na responsibilidad. Doon ko na-realize na ang pag-aalaga ng ibon ay hindi tungkol sa magagandang video o maraming views. Isa itong pangakong aalagaan mo ang isang buhay sa loob ng maraming taon. Kaya ngayon, imbes na magmadali akong bumili, pinili ko munang magbasa, manood ng educational videos at matuto mula sa mga responsabling bird owners. Gusto kong dumating ang araw na kapag nag-uwi ako ng ibon, masasabi kong handa na ako. Hindi lang sa pera, kundi pati sa oras, pasensya at pagmamahal. Kuya, tama ba ang ginawa ko? O masyado lang akong nag-o-overthink? Maraming salamat at sana ay mabigyan ninyo ako ng payo. Tope. Ulitin ko guys, yung payo na maibibigay ko ay base lamang sa aking personal na damdamin at pananaw. Para sa akin, hindi masamang ma-inspire sa mga napapanood mong bird videos, Tope. Ang mali ay kung bibili ka agad nang hindi mo iniisip ang responsibilidad na kaakibat nito. Ano ba yan? Nabubulol tayo. Subukan mong tanungin ang sarili mo kung wala ng camera, wala ng likes, at wala ng views. Gusto ko pa rin bang alagaan ang ibon araw-araw? Kung ang sagot mo ay oo, magandang senyales iyan. Tanungin mo rin ang sarili mo kung handa kang maglaan ng oras, gumastos para sa tamang pagkain at pangangalaga. Mag-aral tungkol sa kanilang pangangailangan at manatili kahit dumating ang mga panahong mahirap at nakakapagod. Huwag mong madaliin ang sitwasyon, lalong-lalo na ang iyong desisyon. Ang ibon ay hindi nauubos sa tindahan, pero ang tiwala at buhay ng isang alagang mapapabayaan ay hindi na ibabalik pa. Kung sa ngayon ay hindi ka pa sigurado, ayos lang. Hindi ka bawasan sa iyo ang maghintay. Sa katunayan, mas responsable ang taong naghahanda kaysa sa taong padalos-dalos na bumili. At kapag dumating ang araw na handa ka na, handa sa oras, responsibilidad, pasensya at pagmamahal, doon mo malalaman na hindi ka lang naging owner. Naging tagapag-alaga ka ng isang buhay na magtitiwala sa iyo araw-araw. Tandaan mo ito, ang pinakamagandang panahon para mag-alaga ng ibon ay hindi kapag kaya mo nang bumili, kundi kapag kaya mo na itong panagutan habang buhay. Kaya muli sa ating mga listener, viewers, followers, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating podcast at hoping sa susunod na episode kasama ko pa kayo.